Glory to God po. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Na-bless po ba tayo mga kapatid? At muli po, isang mapagpalang bagong taon. No? Happy and prosperous and blessed New Year 2026 po sa inyong lahat mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung malakas sa palakpak po. So, glory to God. At ngayon po ay first Sunday ng taon 2026. No po? At ito din po ang unang mensahe, yung first message po ng ating Panginoon. At napakaganda po na binigay na topic po sa atin. Na alam ko po na ito po talagang ipinagkakaloob niya po sa atin sa buong isang taon na ito. Amen? So, ang topic po natin is God's favor. No? At ang tema po natin ngayon, now is the time of God's favor. No? Yung kagandahang loob daw po na binibigay ng Diyos sa atin. Amen? So, pwede po ba tayong tumayong lahat? Kung may Bible po tayo, yung may mga Bible na kailangan dinadala natin every Sunday, samahan niyo po ako dito sa ating text sa 2 Corinthians chapter 6, verses 1 and 2. Sabi po diyan, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. Amen? Sa Tagalog po, basahin ko po, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sa verse 2 po, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. At sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. So ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. So purihin po at pinagpala na po ang salita ng Panginoon. At tayo pong lahat ay makakaupo na po. At minsan pa, maligayang bagong taon po, 2026, sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, message po natin to. Ito po yung unang message po ng taong ito, ng 2026, na ang favor daw ni Lord ay nasa atin na po sa panahon ito. Naniniwala po ba kayo? Na binigay na yung favor ni Lord sa atin? Kaya huwag daw po nating sayangin ang mga kagandahang loob na ibinibigay ng Diyos na sa atin. Kasi po, this is the year of God's favor. Amen? So, ano ba yung God's favor? Ang God's favor daw po, nag-iba na po yung ano ko, hindi ko na ginamit yung PowerPoint ko. Meron pang PowerPoint na tagagawa na ngayon. So, praise God. At thank you sa mga effort ng mga kapatid. So, God's favor daw po means divine approval, blessing, and delight in a person. And it is often described as God's unmerited grace, no? Or acceptance or goodwill. So, ito daw po, ang God's favor daw po, ito daw po ang panahon
na kung saan nais ng Diyos na ipagkaloob ng kanyang kagandahang loob. Amen po ba? Dahil nais ipagkaloob ng Diyos sa taong ito, itong 2026, ang walang hanggang pagpapala niyang lahat sa atin. Amen? Ngayon na ang panahon ng pagpapabor ni Lord sa ating lahat. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Mukhang hindi kayo masaya. Maging masaya po tayo dahil ngayon na po yung favor ni Lord eh. Amen? So, kailangan po, alam niyo po, naniniwala po ako, marahil ito din po yung ating, yung dahil sa walang sawang pananalangin po ng iglesia o ng church. No? Yun po yung persistent prayer or yung earnest prayer po nating lahat. No? Kaya wag na daw po nating sayangin. So naniniwala po ako na ang Diyos ay laging nakamasid po sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo? Sabi nga po, mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng taon, ang Diyos daw po ay lagi nating kasama. Amen? Dahil sinabi po sa Deuteronomy, sabi nga po dyan, a land which the Lord thy God cared for, the eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. So yung mata pa pala ng Panginoon, no, nandun lagi po, nakatingin po lagi sa atin, magmula pa ng pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Siya'y lagi nating kasama. Siya'y lagi nakamasid po sa atin. Kaya alam ni Lord kung ano yung mga ginagawa po natin. Alam ni Lord kung ano po yung mga nasa puso po natin. Alam ni Lord kung yung mga ginagawa natin para sa Kanya ay, ano ba tawag doon? Pakitang tao? O yung basta't wag lang hindi magawa? Kilala po tayong lahat ng Panginoon. Amen po ba? Wala pong makakaila sa atin sa lahat ng ating iniisip. Amen? So, ang ibig po palang sabihin, the whole year, no, nakamasid na sa atin si Lord. Kaya, ingat na lang po tayo. Tignan na lang po natin yung ating, beware tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Tingnan po natin, laging i-search po natin ang ating sarili kung karapat-dapat ba tayo sa Panginoon. Alam niyo po, itong message ni Lord, buong taon po ito na dadalhin po natin. Amen? Dahil ito po yung favor niya na eh. Na binibigay niya na yung favor sa atin. Kaya kailangan malaman natin kung ano ba ang nais ng Lord na gawin natin para sa Kanya namang kaluwalhatian. Amen? So, what are those favor God given us? So, ano daw po ba mga pabor na pinagkakalob na sa atin o ipagkakalob pa sa atin ng Diyos? So, ito po yung pabor na sinasabi po, number 1. No? Doon yung favor niya na po sa atin. God hears our prayer and supplication. Naniniwala po ba kayo dito? Pinakikinggan pala po tayo ng Diyos ang lahat ng ating pananalangin at pagsusumamo. No? Ito po pala, pabor sa atin ng Panginoon. Iba talaga pag sinisipon. Sorry. Kasi sabi po, for He says, in the time of my favor, I heard you. Kaya nga po, lahat ng mga pinagpipray po natin, kailangan po pala natin na itina po tayong lahat dito sa iglesia. Dahil ito na po yung time, no, para yung favor ni Lord na ibigay naman po sa atin at ibigay naman po natin sa Kanya, yung para sa Kanya. Kaya sabi po sa Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything,
Meron ba? Ito pala. Do not be anxious about anything, but every situation by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God. No? At sabi po sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? So, ito po, Panginoon, ang sabi nga, wag daw po tayo palang mabalisa tungkol sa lahat ng bagay. No? Sa halip, hingin daw po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Salamat. Ano po itong binibigay ng Lord na ano po sa atin? Prayer. Amen? Prayer po ang pinapahayag ni Lord sa atin ngayon. Na maging prayerful na po pala tayo. No? At sabi nga po, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. No? Yung peace, God's peace. Sabi nga po, ano daw po yung kapayapaan ng Diyos? Sabi nga hindi kayang maunawaan daw po ng tao ang siyang mag-iingat po sa ating mga puso at pag-iisip. Kung wala po tayong kapayapaan, ang hirap kasi po Kung ang mindset po natin laging nasa problema, laging nasa kung ano-anong mga bagay na alalahanin, nawawala po yung kapayapaan natin. Naniniwala po ba kayo? Nawawala po yung peace of mind po natin. So ito po yung kapayapaan ng Diyos. Sabi nga, imagine never being anxious, no? About anything. Huwag daw po tayong mabalisa sa lahat ng bagay. Bakit po? Maraming tao kasi po ang nagwo-worry. Sa nga mga buhay po nating lahat. Sino bang hindi, di ba? Kung talagang pero ang pinapahayag po sa atin ng Panginoon, sana wag tayong mabalisa. Dahil si Lord lagi ang narito sa buhay po natin. Tulad ng binasa nga natin kan sa Deuteronomy, ang Panginoon Diyos ay nakamasid sa atin magmula ng unang taon o unang araw ng taon hanggang sa katapusan. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Ang Kristiyano po nag-aalala sa trabaho. Sino bang hindi? Bakit? Nag-aalala tayo dahil kasi mawawala na ako ng trabaho. Sana ma-recontract ako. No? Sana maipasok na naman ako sa trabaho. Bakit po? Kasi nagwo-worry dahil ito po yung kailangan ng mga pamilya natin, ang financial needs. No? Dahil kung walang financial na support sa pamilya, paano? Anong gagawin? Di ba? So nangyari mga kaguluhan o kabalisahan. Pero, sinasabi nga po rito na huwag tayong mag-alala. Amen? Huwag na po tayong mag-alala dahil lahat ng mga bagay ay alam na ng Diyos. Idulog daw po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Imbis na magmukmuk po tayo, imbis na lagi tayong laging galit, laging nakasigaw o magkaroon po tayo ng peace of mind. Laging isa-isip po natin, Lord, alam niyo po yung pangangailangan ko. Ito na naman, no? Bukas, wala na naman kaming pambigas. Bukas, wala na naman pamasahe mga bata. Naku, mag-tuition fee na naman. Alam niyo po, lahat yan na dinadanas ng nating lahat. No?
Pero sana wag man po tayong wag tayong sabing kainin ng problema. Amen? Wag tayong kainin ng problema. Kainin natin yung problema. Kainin natin yan. Wala ka. Tapos ka na. Nadyan si Lord, kasama ko lagi yan. Amen? Kaya nga sabi ni Paul advised us to turn our worries into prayer. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Turn our worries into prayer. Kaya nga, sabi nga po, do you want to worry less? Then, pray more. Manalangin po tayo ng lagi. No, gusto po natin mabawasan yung mga pagkakala po natin sa ating mga buhay. Hindi ko po sinasabing hindi tayo nag-aalala, ha? Ayan po, do you want to worry less? Then, pray more. Manalangin po lagi tayo. No? Alam niyo po, kaya nga po meron tayong dito sa church. Dito sa church po, kaya lagi tayo merong mga overnight prayer. No? Ayan po, yung prayer meeting. Meron po tayo rito sa church or intercessory prayer or prayer intercession. Ito po'y ginaganap natin every Tuesday. Amen? Every Tuesday. Meron din po tayo, mga activities po natin to sa church. No? Yung prayer po natin. Don't watch prayer. Every last Sunday of the month. Praise God na ano nga po natin na nadaanan na po natin yung last year na yon, no? At yung overnight prayer natin, yung overnight prayer meeting, ito naman daw po ay quarterly, no? Quarterly po ito. Kaya nga po, itong mga prayer pong ito, na activities po natin, praise God, no? Binigay po lahat ni Lord yung favor. Yung mga pinagpipray po natin, no? We are praying na mag-increase po tayo dito. Sana mag-increase na po tayo, nawa. At unti-unti na, talagang dumadami na rin po tayo. Then nag-start na po natin yung EGR na sinasabi. At magkakaroon pa rin po ulit tayo. Nawa, pag-pray din po natin itong taon na to na magkaroon pa tayo ng yung 2 session. Ito yung goal po natin. No? Magkaroon tayo ng 2 session dito, morning and afternoon session. Yung praise and worship natin service. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sige po. At higit sa lahat, pinagpipray po natin na magkaroon po na tayo ng sariling building. Alam niyo po, talagang may favor ang Lord. Ibibigay niya kung magkakaisa lang po tayo sa pananalangin. Amen? Kaya nga po, naniniwala po ako na ipagkakaloob ng Lord lahat ng mga petition, mga prayer po natin sa taon pong ito. Amen? Kaya yung God's favor po, ito na po yung year of the God's favor. Ano? Kaya, totoo nga na huwag tayong manghinawa, huwag tayong magsawa na manalangin ng manalangin. Dahil ito lamang po ang tanging sandata natin no? Yung prayer. Ito yung weapon natin na para, kasi si Diablo, yung kaaway natin, sino ba yung kaaway? Yung kapitbahay ba? Hindi po. No? Hindi natin kaaway po yun. Si Satanas po, yun ang laging nag-uudyok sa atin na wag na tayong magmanalangin. Wag na tayong lumapit dyan sa Diyos nyo. No? Udyok po ni Satan yan. Kaya maging aware po tayo, mga kapatid. Amen po ba? Kaya itong prayer po natin ito, nawa mag-prosper pa. No?
Kaya itong taon na ito, na darating na itong 2026, naniniwala po ako, lahat ng mga activities po natin ay pagkakalob ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At yung number 2 favor niya po sa atin, God instructed us to pray for the people to have a good governance. Ito po yung lagi natin pinagpipray naman talaga po eh. Alam niyo kung bakit ito binigay sa atin ng Panginoon, itong mensaheng ito. Ito po yung dapat nating gawin, lalo na po sa panahon natin ngayon, sa gobyerno po natin. No? Sabi nga po, I tell you, now is the time of God's favor. Kaya kailangan, laging nadudun po yung prayer po natin. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Sabi po dyan, I urge you then, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. No? For kings and all those in authority may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Sabi nga, pinapakiusap daw po ni Apostol Pablo, no? Idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Panalangin, pagsamo at pasasalamat para daw po sa lahat ng tao. Kaya nga po, sabi nga rito, dalangin din ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. Yung pong authorities, ito po yung government po natin, upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. So ito po ang kailangan po pala natin. No? Kaya nga po, sabi nga po, although God is all-powerful and all-knowing God, He has chosen to let us help Him change the world through our prayers. Kahit pala po ang Diyos na natin, ang pinakamakapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi po ba na pinili pa din tayo, no? Pinili pa din tayo ng Diyos upang makatulong tayo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Sabi nga kanina doon sa teaching kanina, we are royal priesthood. Tayo ay pinili. No? Tayo ay maharlika. Pinili tayo ng Diyos. Upang Upang ganapin natin yung sa kanyang kingdom. We are children of Jesus Christ. We are in the kingdom of Jesus Christ. Kaya kailangan tayo po pala ang gagamitin, no, sa pananalangin. Although alam ng Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat eh. Alam niya kung ano mangyayari. Pero alam ng Diyos na kapag tayo'y sumusunod, tayong mga anak niya sumusunod, ipagkakalob niya yung favor natin na hinihingi natin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, lalo tayong mga prayer warriors, no? Pinili daw po tayo, pamagitan natin mga panalangin, tayo po mga prayer warriors, nang dahil po sa mga panalangin ng tao, mababago po ang takbo ng mundong ito. Alam niyo po ba na hindi lang itong Jesus the Living Water ang prayer intercessor? Meron pong prayer intercessor of the Philippines. Halos lahat ng mga samahan po ng mga Kristiyano ay talagang marami pong nag-i-intercede para po dito sa ating ding gobyerno. Kaya nga po, kung hindi sa pananalangin, kung hindi sa mga intercession ng mga prayer warrior, baka hindi ganito ang Pilipinas, baka pakagulo pa, mas lalong magulo pa. Ano po? Kaya nga po, sabi nga po, Paul urges us to pray for each other and for our leaders in government. So our earnest prayer will have powerful result.
No po, yung pagsusumamo po natin na manalangin tayo para sa lahat ng tao at higit sa lahat sa ating presidente at sa lahat daw po ng mga namumuno sa ating gobyerno, no? Yung earnest prayer po natin, yung persistent prayer po natin, every Tuesday, tayo po mga prayer warrior, napaka-powerful po pala yun. Kaya nga po, huwag tayong magsawang manalangin. Huwag po tayong manghinawa sa gawain po natin na ito, lalo na sa mga overnight at yung mga dawn watch prayer po natin. Alam niyo po ba, alam ko nakaramihan po sa mga prayer warrior po ng church, puro senior na. For your information po. So, nakakayanan pa. Nakakayanan po pa. Dahil sa lakas at sa gabay ng Panginoon, nakakayanan pa. No? So, how much more kung yung mga kabataan ang gagamitin? Isipin nyo overnight prayer from 8 to 2 a.m. No? Yung dawn watch prayer every last Sunday. Gigising ng mga alas 3 o alas 4 para manalangin lang, punta ng church para manalangin. Hallelujah. Pero glory to God. Kaya po sabi ko, Lord, thank you dahil sa loob ng nakaraang taon, nagampanan po natin yung mga activities na ito na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ngayon naman po, ini-encourage ko po kayong mga nasa middle age. Na sana makasama naman po namin dito. Makasama natin kayo sa pananalangin, maging yung mga o yung mga young pro na sinasabi. Makiisa din naman po tayong lahat na maging prayer warrior ng iglesia. Kaya po ba natin to? Yung mga prayer warrior din rin sumasagot Yung mga prayer intercessor pa rin. Kaya po ba natin naganapin ang nais ng Lord sa atin na manalangin po dito? Nagawin po natin ang nais ng Diyos na to pray for the people to have a good governance para magkaroon po tayo ng maganda at maayos na gobyerno. Pinapanalangin po natin ang lahat ng bagay, maging yung family po natin, maging lahat ng church, no? Nawa, magising na po tayong lahat. Dahil kailangan po natin na ipag-pray po ang gobyerno natin. Dahil sinabi po sa Romans 13, chapter 1 and 2, let everyone be subject, or ito po sa akin, let everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Alam niyo po ba na yung authorities na ito po yung gobyerno, no? Na sabi nga po, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral sa ngayon. Kaya nga sabi sa verse 2, kaya nga, consequently, he who rebels against the authority, no?
is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Yung mga lumalaban daw po sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat na maparusahan. Sino po yung mga lumalaban na to? Yung mga nag-a-against po sa gobyerno. No? Sabi ng gobyerno, magkaroon tayo ng tama pamamalakad. Kaso, alam niyo po ba na ang gobyerno po ay mabuti? Yung nagpapalakad lang o kaya yung umiiral lang sa gobyerno ang nagpapasama. No? Kaya nga po, yung mga prayer natin, sabi nga po, maging responsible Christian na po pala tayo. No? Isama po lagi natin sa prayer nating gobyerno, yung mga namumuno sa gobyerno. Ito lang po yung kapahayagan ng Lord sa atin sa taon na ito eh. Gaganda ang buhay po natin kapag umayos na rin po ang takbo ng gobyerno. Naniniwala po ba tayo doon? Kasi kung hindi maganda ang takbo ng gobyerno, halos ganun din po nangyayari sa mga tao sa ibaba. Kaya nga po, kailangan po, upang tayo doon po'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko nga po, Lord, bakit? Ang dami kong minimeditate. Bakit ito po yung laging binibigay niyo sa akin? Ito pong revelation na ito. Humingi po kasi ko ng revelation kay Lord. Kami po mga preacher. Kapag nagpipreach po kami rito, number one na mahirap ibigay ko ano ba yung topic na dapat naming ipahayag. O ano ba ang topic ng nais ng Diyos na ipahayag para sa karamihan. Pangalawa, yung revelation na nagmumula po kay Lord, hindi po sa sarili natin, hindi po doon sa kung saan lang na nakakakita tayo ng mga ibang katuruan, hindi po. No? Kailangan yung sa sarili lang po natin, yung talagang revelation ni Lord. Kaya nga po, sabi ko, Lord, bakit? Ano po itong message ninyo na dapat namin gawin? Anak, may favor kayo sa akin eh. Kaya sabi ganon, gawin nyo naman kung ano yung nais kong gawin para sa kalwalhatian ko. Kaya nga po, ito pong pananalangin natin, no, prayer. Ano po sabi doon sa number one nating God hear our prayers, no? And supplications. At yung pangalawa po, sinabi po rito na God instructed us to pray for the people to have a good governance. Alam niyo, puro prayer, no? Prayer. At ito pong pangatlo, ito na naman binigay na namang revelation sa akin. Number 3 po natin. God's favor for us to be a witness for Christ Jesus. Magtapos po natin ipagpipray, nagpipray po tayo para sa ating pong mga sarili, sa ating mga buhay. Pagpray po natin mga gobyerno, yung mga namumuno ng gobyerno, sa lahat ng mga bagay. Ito naman po, God's favor is for us to be a witness for Christ. No? Ang pabor daw po ng Diyos ay yung magpatotoo naman po tayo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong, tayo po ba ay nakakapag-share regarding kay Jesus Christ? Nakakapag-share po ba tayo?
O baka complacent na lang tayo na tayo ay Christian na tayo, born again Christian na tayo. Enough na to. Para ako ni Lord. So hindi po. Ito po yung katungkulan din po natin. Ang ipahayag po, ang mabuting balita ng kaligtasan through Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Dahil sabi po sa text po natin, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. No? Ngayon na daw ang kakulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Kaya nga po, sabi po sa Matthew chapter 28, therefore, ito po, utos po sa atin ni Lord to ha. Command po ito ni Lord sa atin. Hindi ko po sinasabi sa inyo. Command po ito ng Panginoong Hesukristo. Therefore, sabi po dyan, go and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Son and of the Holy Spirit, and teach them. No? Humayo daw, sabi sa Tagalog po, humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa verse 20, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So ito na po yung ating role. No? Turuan daw po natin silang sumunod. Tayo ng mga leader. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito naman po yung ating role naman. Kaya sabi po ng Lord sa atin, ang pabor ng Diyos ay yung magpatotoo po tayo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang nais ng Diyos sa atin sa taong ito. No? Ang gamitin niya po tayong lahat. Gamitin niya po tayong lahat. Hindi lang yung bishop, hindi lang si pastor. No? Hindi lang si mga leader, siguro mga lahat po tayo upang, sabi nga po, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Gumising na po tayo. Kumilis na po tayong lahat. Hindi lamang po itong mga lingkod po ninyo na nakikita nyo dito. Kaya nga sabi ko kanina, dapat hindi na members ang tawag sa inyo. Sabi, ilan ba member ng church nyo? Pag sinabing member, come and go lang eh. Diba? So, dapat ang itatawag po sa inyo ay disciple. Disciple of Jesus Christ. Mga disipulo na po. Bakit? Ano po ang disipulo? Yung po mga sumusunod kay Lord Jesus. Kaya nga dapat disciple ng tawag po sa inyong lahat. No, sa atin, ako rin po, disciple din ako ni Jesus eh. Amen po ba kayo? Hindi na kita tawagin member. Tatawagin na kayong disciple of Jesus Christ. Alam nyo, praise God. Sabi nga sa John 8:31, ano sabi sa John 8:31? Wala dito eh. No? Ang lahat daw, tunay nga, ang lahat ng sumusunod sa lahat ng aking pinagutos, kayo ang aking mga disipulo. No? Praise God. Ito pong taon na ito, napagmitingan din po namin ng mga pastors na kung loloobin ng Panginoon, magkakaroon po tayo dito ng discipleship training program. Yung mga hindi pa naka-attend ng discipleship training program,
magkakandak na po tayo dito sa church. Amen ba mga kabataan? Amen ba mga mas matanda ng konti? Dito daw yung New Testament, ito yung Old Testament No? So magkakaroon po tayo ng discipleship training program. Marahil para malaman na rin po natin, matuto na po tayo, gamitin na po tayo rito, mag-disciple na po tayo, mag-share na po tayo ng Word of God. Now is the time, sabi po, na kailangan humayo na tayo. Kailan pa po tayo hahayo? Sabi nga, kung meron na po ba tayong nararamdaman? No? Kung meron na tayong nararamdaman sa katawan natin, kailan pa tayo hahayo? Kung hindi na po tayo makakilos, puro arthritis na. Gustong-gusto nating lumakad, hindi na tayo Kasi noon, sinasabi sa atin ng Lord, kumilos na kayo, tapos hindi pa. Ayaw pa. Tapos nung dumating na yung time na may nararamdaman na, hindi na saka lang sasabihin, Lord, pagalungin mo ko, gagamitin nyo na ako, magpapagamit na ako sa inyo. Usually, yun ang lagi kong naririnig. No? Kaya nga po, kailan tayo magagamit kung malabo na ba mga mata natin? Hindi na tayo basa. Hindi natin mabasa kung ano yung dapat nating ituro. Sabi nga po, wag na po nating hintayin pa na meron pa pong mangyari sa atin po. Hanggat malakas po tayo, mga kapatid, hanggat may kaya pa nating lumakad, hanggat kaya pa nating dumalaw, makipag-usap, maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Gawin po natin ngayon. Now is the time. Ngayon na po, sabi po nga, kung hindi tayo ang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan? Di ba? Ang hirap po, now is the time of salvation. Hindi po daw tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan or katamaran. Hindi ito yung binigay sa ating spirit ni Lord. Ano yung binigay sa atin? 2 Timothy 1:7. For the Spirit of God gave us, does not make us timid. Hindi po spirit of timidity, no? But give us power, love, and self-discipline. Ito po yung binigay po sa atin na espiritu. Espiritu po ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Meron tayong power na po para gawin po ang lahat ng nais ng Lord. Naniniwala po ba kayo? Meron po tayong kapangyarihan. Gamitin po natin. Alam niyo po ba na minsan nagiging timid po tayo yung parang hindi tayo makakilos dahil iniisip natin baka ma-reject tayo. Yung rejection. No? Pero hindi po yun Dapat hindi po Kaya humayo na daw po tayo. Huwag na tayong mahiyang humayo. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 5. So this is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there
one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, ito daw po yung nakakalugod po sa Panginoon no? Yung Panginoon natin na tagapagligtas, sino po yon? Si Jesus. Ang ibig palang sabihin ng Panginoong Jesus, ang lahat daw po ng tao ay dapat maligtas at makaalam ng katotohanan. Kasi isa lang daw po ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang Panginoong Hesukristo. So, kapahayagan po ni Lord to sa atin, itong taon na ito. Mga kapatid, kung sino man sa inyo, lalo mga kabataan, now is the time for salvation. Humayo kayo sa mga kaibigan, classmates, o mga ka-office mates, no? Kapitbahay, kamag-anakan. Ipahayag na po natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Hindi man po religion, hindi religion ang iaano po natin, ang ipapahayag po natin. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya, dahil kung baka ma-reject kayo, may mga pilosopo. No, huwag po kayo dahil lagi nating isipin na ang Holy Spirit ang narito laging kasama natin sa ating buhay. Amen? Lagi nating isipin na yung ipinapahayag natin ay ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpaparaya po o magliligtas sa ating lahat. Akala ko maikli na lang itong ginawa kong akala ko talaga maikli lang to. Kaya sabi nga po, kina Pablo, gusto ni Pablo na maligtas ang lahat ng tao. Pero hindi po daw lahat ay magkakaroon ng kaligtasan. Dahil according po sa Bible, maraming tao ang tumangging tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Yun nga po, yung may rejection, maski sa Bible, rin tanggapin si Jesus Maraming rejection sa Bible. Kaya nga po, ito binigay po sa akin sa Hebrew 10:26, kasi kasama to sa mga laging naririnig ko rin po Sabi po dyan, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. No? So, ito po yung mga Kristiyano na kaya hindi makapaghayo ay minsan nawawala na rin para sa Panginoon. O may mga Kristiyano na may mga religion na nagsasabi na kung ligtas ka na sa habang panahon. Dito daw po pumapasok yung doktrina na once you are saved, you are saved. Na sabi rito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Kung tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin, at sadyain pa nating magkasala. No? Wala na daw handog na may alay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala na pong second offering. Wala nang pangalawang handog pa. Pagkatapos nating matanggap si Jesus Christ sa buhay natin, then tumalikod tayo at tayo sa pagkakasala, maliligtas pa ba tayo? Kasi ito yung sinasabi dito no? Na kasi ito yung narinig natin. Once you are saved, you are saved. Paano kung nagpatuloy ka sa pagkakasala? Maliligtas ka ba? Kaya ka nga sinisharean para tigilan mo na yung kasalanan Para maano na natin yung kasalanan, ma-avoid na natin yung kasalanan. Yung mga hindi magagandang buhay po natin, ma-avoid na po natin yon. Kaya natin gustong i-share yung Word of God na kung pag tinanggap natin si Jesus Christ sa atin, by the power of the Holy Spirit, yun na po ang magko-convict sa atin para hindi na tayo gumawa pa ng kasalanan. Then, sasabihin natin, tinanggap natin si Jesus Christ, once you are saved, you are saved.
So, kasi ito nga po, no? Kailangan talagang pagtanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, talagang kailangan nating panghawakan na po yan. Gamitin na po tayo. Humayo na po tayo. Kaya nga po, sabi nga po rito, when people deliberately reject Christ's offer of salvation, they reject God's most precious gift. Talaga yun po yung nireject nila. Yung kung ano ba yung kaligtasan. No? Sino man tumanggap daw sa Panginoong Hesukristo, tinanggap nila ang kaligtasan. Tinanggap na po natin yung salvation. Tayo po na tumanggap kay Jesus. At ito po ang pinakamahalagang regalo na tatanggapin ng tao. Ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po, ang sino mang tumanggap at tumalikod pagkatapos niyang maunawaan ang aral sa mga sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala na daw pong pangalawang hain pa upang ang taong ito ay magkaroon pa ng kaligtasan. Dahil sinabi nga sa Acts chapter 4, verse 12, salvation is found, sabi nga mo, in no one else, for there is no other name under heaven given to men to be, which we must be saved. Wala na po daw sa Panginoong Hesukristo lamang daw po matatagpuan ang kaligtasan sapagkat ang kanyang pangalan lamang po ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen po tayo? Kaya nga po, yung mga taong nire-reject si Jesus Christ, so they ignore the leading of the Holy Spirit. Ini-ignore nila yung leading ng Holy Spirit. Yung mga Kristiyano na ayaw marahil nagdadalawang isip pa, paano pa ako hahayo? Hayo ba ako? Magsishare ba ako? No? Ini-ignore daw po nila yung leading ng Holy Spirit, the one who communicates to us. Ang banal na Espiritu po kasi, ang nag-uudyok po sa atin para gawin ang isang bagay kung para sa Panginoon. Kaya maging sensitive po tayo, mga kapatid. No? Kung tayo po ay tumanggap na kay Jesus, gawin na po natin yung nararapat. Alam niyo po, itong mensahe ng Lord, hindi ko alam bakit prayer and salvation. Marahil ito yung nais ipagawa ng Panginoon na naman sa buong isang taon sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ngayong year 2026, gawin na po natin yung the best natin para kay Lord. Sabi nga po, matina lagi tayo sa mga gawain. Yung mga dati-dating on and off, maging on na tayo lagi, always on na. Alisin natin yung off. No? Tanggalin daw po natin anumang sagabal sa paglago natin para sa Panginoon. Marami po kasing mga hindrances na nangyayari sa atin para hindi tayo makapagpatuloy. Ang daming hindrances sa atin. Maging sensitive din po tayo, lalo kay mga kabataan. Ang daming mga bagay na nagpipigil. Lalo na po yung mga kapatid na ginagamit na sa Panginoon. Nahahabang gamit, ang dyablo lalong nagsusumikap na hataking kang pababa naman. Kaya mga kapatid, maging sensitive po tayo sa taong ito, sa 2026. Ibigay natin yung the best na natin kay Lord. Kasi malapit na siya eh. Malapit na siyang dumating. Malapit na dumating si Lord dahil nakikita natin yung warnings. No? Ito daw pong 2026, ito po yung year of God's favor. Amen? So, sa conclusion po,
Sabi dyan, huwag na po natin sayangin ang lahat ng kagandahang loob na ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag na natin sayangin. Kung ano man yung mga blessing na binibigay sa atin o binigay sa atin nung nakaraang taon, huwag natin sayangin po yun. Kung binigyan tayo ng mga yung mga financial needs po natin, financially, naging pa tayo, gamitin po natin sa tamang kapamaraanan. Huwag po tayo maging waldas sa pera. Mahalin po natin kung ano man yung mga blessing na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, God wants us to be very prayerful in every area of our lives. Maging vigilante daw po tayo sa pananalangin. Pray, pray, pray. Wala naman tayong ibang maasahan, kundi si Lord. Pwede natin sabihin kay pastor, mga problema natin, kay bishop, o kung kanino man. Pero si Lord pa rin ang magbibigay ng katugunan ng lahat ng ating problema. Kaya nga po, God offers salvation to all people, and God wanted all people to be saved. But we will be used by God to spread the good news of salvation for the glory of God. No? For this is the year of God's favor. Amen po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. Nice ko pong pawit pero dahil sa yung oras. Pero hindi natin dapat i-anuhin yung oras. Kung ano man yung oras na pinag-usapan, praise God. Pero pwede ba natin awitin? Set, nagbago yung isip ko. Pwede ba? Alam niyo po, alam ko overtime na daw po ako, pero nais ko lang ipaalam sa inyo na ang Panginoong Diyos hindi po nagkulang sa atin. Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Never. Never na nagkulang ang Diyos sa atin. Tayo po, nagkukulang tayo sa Panginoon. Pero si Lord, hindi po nagkulang sa atin. Sige po, awitin po natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Ikaw na ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin pa, lagi kang
dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y dinibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang pinipili ang puso ko. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang pinipili Kahit ang kailan. puso ko. Kahit kailan di ka nagsulat. Kaya mo sa amin kamutaan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon. Kahit kailan, Lord. Kahit kailan di ka nagsulat. Kaya mo sa akin laging Praise you. sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon. Minsan pa, for the last time, kahit kailan, Lord, kahit kailan di ka nagbago. Sa amin, kahit na ano pa, Panginoon Diyos. Di ka nagsulat. Kaya mo sa akin laging lahat. Thank you, Holy Spirit. Sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Hallelujah. Hallelujah. Father God, maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord. Lord, itong taon na ito, Panginoon. Itong taon na ito na pinagkaloob niya naman po sa amin. Napakagandang taon na mag-i-start po kami, Panginoon, sa taong ito. Tulad nga po ng inyong mensahe. Gagawin po namin ang lahat ng nais ninyong gawin namin para po sa inyong kaluwalhatian. Lord, hindi namin makakalimutan ang prayer, Panginoon. Ang ipanalangin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Lahat ng aming mga pangangailangan. Ang ipanalangin po namin, Panginoon, ang gobyernong ito na kung saan ay patuloy na naggugulo na po, Panginoon. Pero alam ko po na pagkakaloob niyo na po, Panginoon, yung katugunan. Na-expose na po lahat ang mga katiwalian, Panginoon, sa gobyernong ito through our prayers, Panginoon. Kaya maraming salamat at nawa magamit po kami, Panginoon, sa inyong ubasan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na makapag-evangelize po kami, makapag-share kami ng Word of God, Panginoon. Ma-share namin ang kaligtasan, mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoong Jesucristo, ang sumasa amin sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Kaya maraming salamat sa katuruan na pinagkaloob niyo naman po sa amin sa taong ito. Nawa, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid na naka-attend, nakarinig ng inyong mensahe, maging sa kanilang mga tahanan,
na sa mga online, sa mga oras na ito. Lord, i-bless nyo nga po, Panginoon. Niniwala po ako na pinagkakalob nyo na po ang sino mang merong karamdaman sa mga oras to. Right now, Lord, yung divine healing be upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, binibigay nyo na po yung kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. Yung may mga problema sa mga financial, Panginoon, naniniwala po ako na kayo na rin po ang tutugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, dahil kayo po ang aming Jehovah Rapha, kayo ang aming Jehovah Jireh, kayo po ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Kayo ang nagbibigay sa amin lahat ng katugunan ng aming mga pangangailangan. Mag-pray lamang po kami ng may pasasalamat. Kaya ma'am, maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you. Wala po kaming maibibigay sa inyo, kundi ang magpasalamat kami sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalob nyo na po sa amin nung isang taon at itong darating na taon ito. Lord, ngayon pa lang, pinapasalamatan ka na namin, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkakalob niyo po dito sa iglesia at sa amin pong lahat. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. Nawa, kayo na po, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng sa iglesyang ito sa buong isang taon. Gabayan, patnubayan nyo nga po kami na mangyari po ang lahat in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.